So, ayan guys, katatapos lamang po magluto at ipapakita ko sa inyo kung ano ang aking gagawin. After na magluto, ayan, isasalin ko naman ang arroz caldo sa kaserolang malaki. From kaldero to kaserola yan. Ganyan ang aking gawain, hindi lang sa pagluluto. So, kapag nagkamali ka dyan, kaunting talsik lamang po ng arroz caldo ay talagang paso lapnos ang mangyayari sa aking balat. So, ayan, ingat na ingat po ako dyan sapagkat wala naman pong ibang paraan para masali ng mabilisan kung hindi tatabo-tabuin yung arroz caldo. Sadya po kasing napakainit. Ayan, kaway-kaway muna tayo. Bigyan ng relaxation habang tayo ay nagsasali ng arroz caldo. So, nakatakip yung aking mukha sapagkat yung aso ay talagang nalalanghap ko. Napakainit talaga niyan dahil kaluluto lamang po. So, diyan, hinahabol namin yung oras na bago dumating yung oras ng recess ng mga kabataan sa kanilang eskwelahan, kailangan ay nandoon na kami. Nakapaghatid na kami ng kanilang arroz caldo sapagkat iyan naman ay kakainin nila sa kanilang recess. So, napakasustansya po niyan. May itlog na, meron pang manok. So, talagang natural yung pagkakaluto at napakasarap niya. Ika nga, sabi ng mga bata naman talaga, nakakataba ng puso. Sa tuwing kami ay magbibigay sa kanila ng pagkain na arroz caldo, ang sinasabi nila ay, napakasarap po, auntie, sabi nila. So, nakakatuwa naman kapag ganun ang ginagawa. So, tingnan nyo guys, yan. Kaunti na lang ang laman ng kaldero, pero hirap pa rin ako magsalin. Yan, sapagkat napakabigat. Ayan, medyo relax muna. Unat-unat yung ating mga kamay para hindi mamilipit. Minsan kasi, madalas nga pala sa gabi, kapag ako'y natutulog, bigla na lang ako nagigising, namamanig yung aking mga daliri, kamay, binti, lahat nasa sobrang init nga talaga naman. So, iniiwasan ko lang talaga na uminom ng gamot na pampamanhid, pantanggal manhid pala, para maiwasan yung pagka-damage ng ating kidney. So, tubig-tubig lang. Alam niyo naman guys na kapag ako'y nagluluto ay hindi po ako nakain ng kahit na hindi ako umiinom ng kape, gatas or whatever. Ang tanging iniinom ko lamang ay mainit na tubig. At kapag ako'y nagluluto ng arroz caldo, kapag kumulo na yung tubig at nailagay na yung bigas doon at kumulo na yung bigas, so dito sa amin, yung tawag namin doon is lunok. Ayan naman ay kukuha ako doon at yun yung iniinom ko sapagkat meron akong gastritis kasi. Napapadalas yung inom ng soft drinks kapag ganito na mainit ang panahon. Naku, napakasarap uminom ng malamig na soft drinks nga naman talaga, which is talagang iniinda ko yon. Sumasakit yung aking sikmura. Kaya sa madaling araw na ako'y nagluluto is init na nga yung pakiramdam dahil sa init ng apoy, mainit pa yung iniinom ko. Para matanggal yung lamig sa aking pakiramdam. So, ayan, nakakapagsali na pangalawang kaldero na iyan. So, bali yung niloto namin is 4 na kaldero. Pero maraming laman yan. Yung kaserola namin na pinagsasalinan ko ay mas maraming laman kaysa sa kaldero. Kaya naman, yung kaldero, ang ginagawa namin diyan para hindi siya masyadong mainit at hindi at kapag nalapot nga pala yung bigas,
malapot na siyempre, hindi naman talaga masarap kainin kapag malapot yung arroz caldo. Nahaluan naman namin ng mainit na tubig. Yan, para matanggal yung sobrang lapot niya. So, ganyan ang aking buhay dyan, simula Lunes hanggang Biyernes. Ganyan. 3 AM, nagsisimula na kami magluto. So, kulang na lang luto na rin yung aking katawan. Yan. Kahit Sabado, sa hapon na duty naman ako. So, ayan ang aking story habang ako ay nagluluto. Tingnan nyo naman. Wala pang 6